Mag-ingat sa iyong mga iniisip. Paano nakakaapekto ang iyong mga iniisip sa iyong buhay? Upang maunawaan ang mga kahulugan nito, kailangan mong maintindihan ang kaugnayan sa pagitan ng iyong mga iniisip, emosyon at mga ginagawa. May tatlong importanteng aral tungkol sa kung paano hinuhubog ng iyong mga iniisip ang iyong buhay. Una, ang iyong ginagawa ay bunga ng iyong madalas na iniisip. Pangalawa, may kakayahan kang hubugin ang mundo gaya ng kakayahan ng mundo na hubugin ka. Pangatlo, maaaring mapapabagal o mapapabilis ang iyong pagtanda depende sa iyong laging iniisip. Gusto mong maging master ng iyong sariling isipan? Tapusin lang sa panunood ang videong ito. Nagsisimula ang lahat sa ating pag-iisip. Ang iyong ginagawa ay bunga ng iyong madalas na iniisip. Tulad ng maliliit na buto na nagiging malaking halaman, ang iyong mga iniisip ay madalas na nabubuo at nagiging basehan ng mga desisyong iyong ginagawa sa buhay. Habang tumatagal, ang mga aksyong ito ay nagiging nakasanayan na at nagiging parte ng ating pagkatao. Kaya nga't hindi nakapagtataka na kung ano ang laging iniisip, yun din ang nasa ating saloobin. At kadalasan ay lumalabas sa ating bibig at siyang ating ginagawa. Ang mga iniisip ay walang kapangyarihan. Ngunit kapag aktibong itinuon natin ang ating pansin sa mga ito, ay magsisimula silang magmukhang totoo. At kapag nakibahagi tayo sa mga partikular na kaisipan, unti-unti nating mararamdaman ang mga emosyon na magti-trigger ng mga kaisipang ito. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga iba't ibang emosyon na nakaka-impluwensya sa ating mga kinikilos at ginagawa. Halimbawa, kung palagi kang nag-iisip na ikaw ay isang bigo o walang kwentang tao at mas binibigyan mo ito ng pansin, magsisimula kang makaramdam ng panghihina ng loob at kawalang halaga at labis na kalungkutan. Ano ang reaksyon ng iyong katawan dito? Manghihina ka, babagsak ang iyong mga balikat at mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili. Sa kabilang banda, ang positibong kaisipan ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa, masaya at magaang pakiramdam na makikita sa reaksyon ng iyong katawan, nakatayo ng tuwid at mas masigla. Kaya nga't kung ang ating pag-iisip ay nakakaapekto sa ating ginagawa, nararapat lamang na maging maingat tayo sa ating mga iniisip. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsabing, laging isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Maaari mong baguhin ang mga hindi ka nais-nais at nakasanayang ginagawa sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga iniisip. Simulan ang pag-filter ng mga negatibong kaisipan. Labanan ang mga negatibong idea at itigil ang pagtanggap sa kanila bilang normal. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng ganap na kontrol sa iyong buhay. May kakayahan kang hubugin ang mundo tulad ng kakayahan ng mundo na hubugin ka. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Maaari kang maniwala na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at may malaking epekto rin sa iyong buhay. Halimbawa, ang El Nino o La Nina, ang ekonomiya, politika, ang iyong mga nakakainis na katrabaho, ang iyong masungit at kuripot na boss. Mayaman ka man o mahirap, napakaraming mga tao at pangyayari sa iyong buhay na wala sa iyong kontrol. Subalit hindi ito dapat tanggapin na lang. Iwasang isipin na ikaw ay laging biktima. Talikuran ang mga responsibilidad at sisihin ang buong mundo. May kakayahan ka pa ring mag-improve at baguhin ang iyong buhay. Isipin mo na lang ang mga taong nag-umpisa sa wala at ngayon ay tinitingala ng kanilang pamilya, komunidad o ng buong mundo. Ang ating mga pag-iisip at pag-uugali kadalasan ang siyang nagdadala sa atin sa mga sitwasyon ng ating buhay. Ang ilan sa mga ito ay nauuwi sa mabuti o masamang kapalaran. Mag-iingat sa mga iniisip mo, baka mas mapilis kang tumanda. Nakakita ka na ba ng dalawang taong magkasing edad na magkasama na ang isa ay mukhang mas bata kaysa sa kanilang edad at ang isa ay mukhang masyadong matanda para sa kanilang edad? Nakita ko na to ng maraming beses. Siguro na may napapansin mo rin ito minsan sa iyong mga kakilala. Malaki ang kinalaman ng dahilan nito sa ating mga iniisip. Ang pagtanda ay maaaring mapabagal o mapabilis. Ang iyong genes, pagkain,
regular exercise at iba pang mga kadahilanan ay lumilitaw na nakaka-impluwensya sa maagang pagtanda. Natuklasan din ng mga researchers na ang mga negatibong pag-iisip ay maaaring makadagdag sa maagang pagkamatay ng mga cells sa ating katawan at nagiging dahilan ng pagtanda. Kung ano ang iyong iniisip, ay malaki ang epekto nito sa pagtibok ng iyong puso, pagtulog, sakit ng ulo, at maging sa pagkakaroon ng wrinkles sa iyong mukha. Maging maingat sa iyong mga iniisip, maaari nitong mapabilis ang iyong pagtanda. Pamilyar ka ba sa kasabihang, "Be careful of what you wish for"? Mag-ingat sa mga iniisip mo. Sinasabing ang positibong pag-iisip at pagtutuon ng mga kaaya-ayang kaisipan ay nakakatulong na mapanatili kang mukhang fresh at bata, kaya't samantalahin ang anumang pagkakataon upang alisin ang anumang negatibong kaisipan. Ang isipan ay tulad ng isang hardin at lahat ng bagay at damo na hindi nakakatulong sa paglago nito ay dapat alisin. Hindi ang mga iniisip na tumatakbo sa ating ulo ang nakakaapekto sa ating buhay. Ito ay ang palagi nating pag-iisip na mangyayari ito sa buong araw. Habang binibigyan natin ito ng pansin at pinapaniwalaan, dahan-dahan itong nagiging mas totoo sa atin at nakaka-impluwensya sa ating buhay. Lumilikha ng pattern ng pag-iisip na to ng mental circuit sa ating utak. At habang inuulit natin ito, unti-unti itong nag-uudyok sa atin na kumilos sa paraang naaayon sa dikta ng ating iniisip. Ang klase ng ating mga iniisip ay lumilikha ng kalidad ng ating buhay. Kung basura ang ating laging iniisip, gaya ng kung paano makakahanap ng pinakasariwang tsismis sa ating kapitbahay, basura rin ang ating makukuha. Subalit kung lagi nating iniisip kung paano mapapabuti ang kalidad ng ating trabaho at kalusugan, ito rin ang ating makakamtan. Ang mga negatibong pag-iisip ay ang daan patungo sa mga negatibong damdamin. Ang mga negatibong kaisipan ay maaaring tungkol sa sarili o sa iba. Maaari rin silang maging tungkol sa mundo at buhay sa pangkalahatan. May maraming mga paraan na pwede mong baguhin ang iyong mga saloobin para sa kabutihan. Halimbawa, maaari mong baguhin ang iyong mga iniisip sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay. Pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo, pagbabago sa iyong mga ginagawa, o kung paano ka kumilos, o kaya'y subukan na maghanap ng mga bagong paraan sa paggawa ng mga bagay. Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay isang diskarte sa buhay na nakatuon sa mga positibong aspeto ng anumang sitwasyon na iyong kinalalagyan. Ang positibong pag-iisip ay tumutulong sa atin na makaranas ng higit na kaligayahan, tagumpay, at mas kaunting stress. Makakatulong din ito sa atin na maging mas epektibo sa trabaho, bumuo ng mas matibay na relasyon sa ibang tao, at mapabuti ang ating pisikal na kalusugan. Hanggang dito na lamang kaibigan. Kung may natutunan ka sa videong ito, maaaring paki-like, subscribe at share na rin sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mabuhay!